Ang mga dokumentong humingi ng ekstradisyon ng Embattled Kingdom of Jesus Christ, KOJC, pili evangelist na si Apollo Kibuloy na pinaghahanap doon para sa mga kasong trafficking, bukod sa iba pa ay nasa Department of Justice. Ayon kay Philippine Ambassador to Washington, Jose Manuel Babe Romualdez noong Miyerkules, August 20. Ipinagpaliban din ng Department of Foreign Affairs ang DOJ para sa extradition request ng US kay Kibuloy na naharap sa child sex trafficking, pagkikipagtalik sa mga minor de edad, panluloko at mga kasong money laundering doon, at dagdag pa dito ang pagpapadala ng mga illegal migrants sa nasabing bansa. Ang naging saad ni Ambassador Romualdez, the extradition documents are with the DOJ. To those who are asking about the subject, for now, we refer to the Department of Justice. And the US right now is really rushing this case of Pastor Kibuloy because his filed cases are also pending here in the United States. Nang tanungin kung maabisuan ba ng Pilipinas ang US sa pamamagitan ng diplomatic channel ng desisyon nito sa kailingan sa extradition, sumagot si Romualdez na hindi pa. Si Kibuloy na nakakulong sa child abuse, sexual abuse at human trafficking sa Pasig City Jail ay kinasuhan ng US Federal Grand Jury noong 2021 at napunta sa Most Wanted list ng Federal Bureau of Investigation o FBI. Sa umiira na extradition treaty sa pagitan nila, ang Pilipinas ay may mandato na ipaalam sa US sa pamamagitan ng diplomatic channels ang desisyon nito sa kailingan. Una rito, naunawaan na kailangang harapin muna ng pastor ang kanyang mga domestic cases bago siya maipadala sa US. Sumuko si Kibuloy sa mga otoridad noong September 2024 matapos ang ilang linggong pagtatago sa KOJC compound sa Davao City, kung saan sinubukang hadangan ng daang-daang mga taga-suporta niya ang pag-aresto sa kanya. Samantala, umalma naman ang Pilipinas sa lumabas na report na ginawa ng Saab Group tungkol sa kanilang ini-endorse na fighter jets para sa Pilipinas hinggil sa hiling ng China na ibasura ito dahil sa isyu ng seguridad sa reyon. Binalaan ng China sa pamamagitan ng kanilang embahada sa Stockholm ang magiging kasunduan ng dalawang bansa kung ipagpatuloy nito ang pagbebenta ng armas militar sa Asia, partikular na sa Pilipinas, dahil magdudulot ito ng economic sanctions kung kinakailangan. At kung matatandaan, pumirma ang Pilipinas at Sweden sa isang malagang kasunduan para suportahan ang planong pagkuha ng Maynila ng multi-role fighter jets para sa Philippine Air Force noong 2024. Pinamagatang implementing arrangement concerning the procurement of defense material and equipment. Ang deal ay nagbibigay ng balangkas ng gobyerno para sa Pilipinas na bumili ng Swedish-made defense equipment. Nilagdaan ng dalawang bansa ang kasunduan noong May 17. Sinabi ng Embahada ng Sweden sa Maynila sa official nitong Facebook page. Isang kasamang larawan ang nagpakita kay Joaquim Wallen, Swedish Defense Material Head of Export, at Joselito Ramos, Philippines Assistant Secretary for Logistics, Acquisition at Self-Reliant Defense ng Department of National Defense na nanguna sa paglagda. Ayon sa isang hiwalay na payag mula sa Swedish Defense Material Administration, ang Pilipinas ay nagpayag ng malaking interes sa Swedish system, kabilang ang fighter jets, command system at airborne early warning aircraft. Matagal nang nag-aalok ang Stockholm na mag-supply ng Swedish-made sa Abjas 39 Gripen fighter jets sa Philippine Air Force. Ito ay isa sa dalawang fighter jets na kinikilala ng Pilipinas para sa multi-role fighter jets acquisition project bukod sa Lockheed Martin F-16 ng United States at KF-21 Boramae ng South Korea.